Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay mag-share po ako sa inyo ng another business tips. So ito po ay para sa mga gustong magsimula ng sari-sari store. So ito ay parang guide mga kasari. So di natin kailangan ng malaking puhunan para mag-umpisa ng isang tindahan. Dahil mga kasari, ibebase ko na lang sa story ko nung ako ay nagsimula na magsari-sari store. Hindi po malaki yung puhunan ko nun. Talagang 4,000 plus, 4,200. Ganun lang po ako nag-start mga kasari nung 2018. Kaya po nasabi ko na hindi po talaga natin kailangan magsimula sa malaking puhunan. Meron nga nagsisimula 1,000, 500 pesos, pero lumalago po siya after so many months. Minsan nga, isang buwan pa lang makikita na yung improvement. So, kailangan lang po talaga natin mga kasari ng sipag at tiyaga sa isang negosyo kapag tayo po ay nagsisimula. So, ito, na-vlog ko to mga kasari dahil alam nyo naman, ang tindera nyo, kapag nakakaisip ng isang magandang topic, gusto na lang ay ma-vlog agad-agad kahit wala tayong notes dito. So, sa pagsisimula mga kasari ng isang tindahan, although given naman, pwede naman tayong mag-start sa malaking puhunan kung meron, why not, 'di ba? So, kapag nag-start ka kasi sa malaking puhunan, madami agad yung paninda mo, parang hindi mo dama yung, alam niyo yun mga kasari. For example, yung hindi pa nakikita yung unti-unting nag-i-improve yung tindahan mo kasi nagsimula ka nga sa madami. Kasi nga meron kang puhunan na malaki. Pero kung nagsimula ka sa maliit na puhunan, tapos makikita mo, ang cute naman ng tindahan ko. Talagang bilang na bilang lang yung mga items, tagda-2, tagda-3 kada items. Tapos makikita mo after 2 months, after 3 months, ay medyo lumalago na. So tama yung ginagawa kong pagpapatakbo ng aking maliit na tindahan. So masarap sa feeling, 'di ba, yung makikita mo na unti-unting nag-grow yung sari-sari store mo kaysa yung may malaki kang puhunan, kumpleto na agad yung paninda mo. Oo, masarap sa pakiramdam, pero yung improvement, alam niyo yun guys, mahirap i-sustain or i-maintain, 'di ba? Na ganun kadami. Hindi mo makikita, tumubo na ba ako? Ganto ganyan. Kasi nga nag-start ka sa madami. Pero kung nag-start ka sa maliit na puhunan, doon mo agad makikita. Siyempre, pag madami na yung stocks mo, makikita mo yung loob ng tindahan mo, malago na. Eh, nung umpisa, nung nagsimula ka pa, ilan-ilan peraso lang yung pagbili mo, 'di ba? So, doon, sa paraan na nag-start ka sa maliit na puhunan, makikita mo talaga yung growth ng tindahan mo, 'di ba? And, pag nag-start ka kasi ng negosyo, makikita mo rin yung pag-grow mo as a person, 'di ba? Kasi madami kang madidiscover, ay ganito pala, kaya ko palang gawin 'yon, kaya ko palang mamili mag-isa, kaya ko palang mag-handle ng tindahan, kaya ko palang mag-budget, 'di ba? Kasi sa pagsasari-sari store, hindi mo naman 'yan mga kasari pwedeng iasa sa iba 'di ba? Ikaw mismo, kung ikaw mismo nagsimula niyan, ikaw mismo yung magpapalago niyan. Yung mga katulong mo, guide lang yan sa'yo, helper mo lang, tumutulong lang sa'yo, pero ikaw yung magpapalago ng negosyo mo, ikaw yung mag-handle. Ayun guys, parang meron lang bibili, wait lang. So, let's continue po mga kasari. Ayun nga po, yung kung nagsimula naman po kayo na galing sa utang, yung pinuhunan nyo, wala naman po dong masama as long as kaya po nating bayaran yung amount na kinuha natin sa tamang oras at araw o panahon. Wala naman pong masama doon. Basta marunong po tayong maghawak ng pera, magpaikot ng pera. So, wala po yan sa liit o laki ng puhunan sa pagtatayo ng sari-sari store. Nasa galing po yan sa paghahawak ng pera at sa pagmamanage ng isang negosyo or isang tindahan. So, yan lang po mga kasari ang
masyashare ko talaga sa inyo na tips. Kasi, yung tindahan ko last week ng October ay 6 years na po. Kaya madami na din po akong napagdaanan, bumaba, tumaas, pero tayo strong pa din, andito pa din yung ating tindahan. Madami tayong pinagdaanan na problema, andito pa din ang ating sari-sari store. Kaya mga kasari, masasabi ko na talagang ayun nga po, talagang masasabi ko mga kasari na wala talaga yan sa liit o laki. Talagang nasa tamang pag-handle lang po talaga yan ng ating sari-sari store, yung paglago po talaga ng ating tindahan. Kahit naman po sabihin po natin na maliit yung puhunan po natin, kung magaling naman po tayong magpatakbo ng ating sari-sari store, kung kayo ay nagsisimula pa lang, iiwasan nyo yung mga bagay na ikakalugi ng inyong sari-sari store, kasi nga nagsisimula pa lang kayo. Yung kaya nyo talaga, desidido kayo sa pagtitindahan, dedicated kayo sa pagtitindahan, tsak nalalago po talaga ang inyong tindahan mga kasari. Wala talagang ahad lang dyan. Basta positive lang yung mindset nyo palagi. Huwag kayong makikinig kasi ang daming chismosa dyan sa labas. Basta kayo, wala kayong tinatapakan na tao, malinis yung konsensya nyo, malinis kayong lumaban, patas kayo sa mga kakompetensya nyo, hindi kayo naninira ng mga kakompetensya nyong tindahan, chill lang kayo, kumbaga. Simpleng negosyante, 'di ba? So, yun, talagang makikita nyo yung improvement po ng inyong sari-sari store. And ayun nga, paulit-ulit kong sasabihin, ako po ay talagang nagsimula lang sa maliit na puhunan. Talagang napalago ko lang po talaga yung aking sari-sari store. Hindi pa talaga kumpleto yung mga paninda ko noon. Wala akong soft drinks, wala akong bigas, wala akong GCash. Ang daming walang alak. Yun talaga guys, nung nag-start ako, ang meron lang talaga ako pakaha-kaha, pa isa-isang kaha ng sigarilyo, ilang klase ng biskwit, noodles at delata. Yan lang talaga, ilang klase ng biskwit, dyan lang ako nagsimula. Ilang klase ng kape, dyan lang ako nagsimula. Kaya wag po natin, kapag makakakita po tayo ng isang maliit na tindahan, wag po nating mamaliitin. Kasi someday, pagtingin mo sa maliit na tindahan na yan, baka pagtingin mo after 1 year, grocery store na yan. Kaya wag po tayong judgmental sa mga maliliit na tindahan. So, yun lamang po mga kasari. Sana nagustuhan nyo po itong aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!